Magandang araw mga bata! Halina at pasukin ang maaksyong mundo ng Araling Panlipunan 2. Pangangalaga sa kalikasan, pananagutan ko. Alamin natin! Ang module na ito ay naglalaman ng leksyon patungkol sa pangangalaga sa mga likas na yaman ng komunidad. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang pananagutan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Handa ka na ba? Kung ganoon, ilabas na ang papel at lapis. Panuto, isulat sa sagutang papel ang bilang ng pangungusap na tumutukoy sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Narito ang mga pagpipilian. Paggamit ng lambat na may maliliit na butas sa pangingisda. Pagtapon ng basura sa kanal. Pagtatanim ng mga puno sa gubat. Pagbaon sa lupa ng mga basurang nabubulok. Paglilinis at pagdidisinfect ng kapaligiran. Aling mga bilang kaya ang tumutukoy sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad? Ang tamang sagot ay 3, 4, and 5. Pagtatanim ng mga puno sa gubat, pagbaon sa lupa ng mga basurang nabubulok, paglilinis at pagdidisinfect ng kapaligiran. Balikan natin. Panuto, isulat sa sagutang papel kung tama o mali ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Unang bilang, ang pagputol ng mga puno ay isang dahilan ng pagbaha. Mahusay! Tama! Pangalawang bilang, nakalalason sa mga isda ang pagtapon ng kemikal sa ilog at dagat. Magaling! Tama! Pangatlong bilang, polusyon sa hangin ang maaaring maidulot ng pagsusunog ng basura. Tumpak! Tama! Pang-apat na bilang, ang paghihiwa-hiwalay ng mga basura ay walang epekto sa suliraning pangkapaligiran. Mahusay! Mali! Panghuling bilang, ang pagtatanim ng mga puno at halaman ay nakatutulong sa kalikasan. Tumpak! Tama! Paano kaya natin mapapangalagaan ang mga likas na yaman at mapapanatili ang kalinisan ng sariling komunidad? Basahin natin at unawain ang maikling kwento tungkol sa isang bata na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapaligiran. Pananagutan ni Atoy ni Alma M. Angeles. Ika-6 pa lamang ng umaga ay gising na si Atoy. Sasamahan niya ang kanyang tatay sa pamimingwit ng isda sa ilog. Sabado noon, kaya wiling-wili siyang pumunta sa lugar na ito dahil walang pasok sa paaralan. Habang nasa tabi ng ilog ay may napansin siyang mga basura na nakakalat. Dali-dali niya itong pinulot at inilagay sa sako na kanilang palaging dala upang itapon sa tamang basurahan. Ito ay madalas niyang ginagawa habang hinihintay ang kanyang tatay. Maya-maya ay narinig na niya ang pagtawag ng kanyang ama upang sabihin sila ay uuwi na bitbit ang mga nahuling isda. Ngayon naman, ating sagutin ang mga katanungan. Unang bilang, sino ang bata sa kwento? Si Atoy. Pangalawang bilang, ano ang ginagawa niya tuwing sumasama sa kanyang tatay sa pagpunta sa ilog? Nagpupulot ng mga basura sa ilog. Pangatlong bilang,
Gaano kadalas niya itong ginagawa? Madalas niya itong ginagawa tuwing pumupunta sila sa ilog. Pang-apat na bilang. Bakit kailangang alisin ang mga basura na nakakalat sa ilog? Upang hindi malason ang mga isda. Huling bilang. Ano ang maaaring maging epekto nito sa mga likas na yaman at sa komunidad ang ginagawa ni Atoy? Magiging malinis at marami ang likas na yaman. Ang ating mga pangangailangan ay nakukuha natin sa ating kalikasan. Dito rin nanggagaling ang kabuhayan ng ating mga magulang. Kung hindi natin pangangalagaan ang ating kalikasan, darating ang panahon ay wala na tayong pagkukunan ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga rin ang pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at pandemya dulot ng COVID-19. Pananagutan ng bawat isa na pangalagaan ang likas na yaman at panatilihin ang kalinisan ng sariling komunidad. Ilan sa pamamaraan ng paggawa nito ay ang mga sumusunod. Una, panatilihing malinis ang kapaligiran. Pangalawa, magtanim ng mga puno at halaman. Pangatlo, iwasan ang pagtapon ng dumi at nakalalasong kemikal sa sapa, ilog at iba't ibang anyo ng tubig. Pang-apat, gumamit ng lambat na may malaking butas sa paghuhuli. Panglima, gamitin ng wasto ang tubig at huwag sayangin. At panghuli, isumbong sa kinauukulan ang mga taong namiminsala sa mga likas na yaman ng komunidad. Panuto, piliin sa loob ng panaklong ang angkop na salita na tumutukoy sa pangangalaga sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalinisan ng komunidad. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang bilang. Ang pagsusunog ng basura ay nagbibigay ng polusyon, solusyon sa hangin. Ang tamang sagot ay polusyon. Pangalawang bilang. Nagiging pataba ang pagbabaon sa lupa ng nabubulok, di nabubulok na basura. Mahusay, nabubulok. Pangatlong bilang. Ang malinis, maruming paligid ay nagdudulot ng pagkalat ng sakit tulad ng COVID-19. Tumpak, maruming. Pang-apat na bilang. Maganda sa tanawin ang maraming, kaunting mga puno. Tama, maraming. At panghuling bilang, ang pagtatapon ng kemikal sa ilog ay may masamang, mabuting maidudulot sa mga isda. Ang tamang sagot ay masamang. At para sa inyong huling pagsasanay, pagtambalin ang gawain sa hanay A sa epekto nito sa hanay B. Isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Ito ba ay letter A, dadami ang huling isda? B, malinis na kapaligiran? C, makatitipid ng tubig? D, iwas sa sakit ng COVID-19? E, malinis na hangin. Pangalawang bilang, isara ang gripo habang nagsisikilyo. Ano kaya ang magiging epekto nito? Letter A, dadami ang huling isda? B, malinis na kapaligiran? C, makatitipid ng tubig? D, iwas sa sakit na COVID-19?
Letter E, malinis na hangin. Pangatlong bilang, magtanim ng mga halaman at puno. Ano kaya ang magiging epekto nito? Letter A, dadami ang huling isda. B, malinis na kapaligiran. C, makatitipid ng tubig. D, iwas sa sakit na COVID-19. E, malinis na hangin. Pang-apat na bilang, tamang paraan ng pangingisda. Ano kaya ang magiging epekto nito? Letter A, dadami ang huling isda. B, malinis na kapaligiran. C, makatitipid ng tubig. Letter D, iwas sa sakit na COVID-19. And letter E, malinis na hangin. Panghuling bilang, paglilinis at pagdidisinfect sa paligid. Ano kaya ang magiging epekto nito? A, dadami ang huling isda. B, malinis na kapaligiran. C, makatitipid ng tubig. D, iwas sa sakit na COVID-19. Letter E, malinis na hangin. Natapos mo ba ang pagsasanay? Ngayon naman, ating itama ang iyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, letter B. Pangalawang bilang, letter C. Pangatlong bilang, letter E. Pang-apat na bilang, letter A. At huling bilang, letter D. Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Kung ganoon, bibigyan kita ng mahusay clap. 1, 2, 3, mahusay, mahusay, mahusay. Takdang aralin. Magsulat ng 3 tungkulin na dapat gampanan ng bawat isa sa pangangalaga sa likas na yaman sa pagpapanatili ng kalinisan ng sariling komunidad. Ilagay ito sa iyong portfolio pagkatapos mong gawin. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ito ang inyong guro na nagsasabing ang kaalaman ay nandyan lang. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig.